Sabi ni Dexter kay Phoenix. Sabi ko sa iyo hinihiram natin sila. Tara na. Ayos lang. She grumbled in exasperation. Hindi ko lang gets. Bakit kailangan mo ng napakaraming spirit stones? Ang mga meron tayo ay higit pa sa sapat para sa ating mga tropa. Sabihin sa akin ang katotohanan. Iniisip mo bang sakupin ang Northern Faction? Kung gayon, ipinapayo ko sa iyo na iwanan ang ideya. Ang Northern Faction Centuria ay nasa ilalim ng saklaw ng Legates ng Paksayon. Mapapasama ka sa kanyang listahan ng mga hit kung ibababa mo ang kanyang hukbo. Dagdag pa, ngayong naibagsak mo na ang Southern Faction Centuria, tiyak na nakatingin sa iyo ang Legates nito. Nasa hot soup ka na. Tagot niya, masyado nang tumakbo ang iyong imahinasyon. Hindi ako interesado sa Northern Faction. Gusto ko lang ipakilala mo sa akin ang Centurion ng Northern Faction. Gusto kong kumbansihin siya na payagan kaming sumali sa Northern Faction. Ha? Nagulat si Phoenix. Gusto mong sumali sa Northern Faction. Tinong maniniwala dyan. Mag-focus lang sa pagpapakilala sa amin sa Northern Faction Centuria at sa pagpasok sa amin sa Northern Faction. Huwag kang mag-alala sa ibang bagay. Sabi ni Dexter. Pero, hindi mabubusog ang curiosity ni Phoenix. Pinutol siya ni Dexter at sinabing, pwede bang tumahimik ka na lang ng 2 segundo? Hindi mo ba nakikitang nakakainis ka? Galit na galit si Phoenix kaya napahawak sa lalamunan niya ang kanyang mga salita. Magsisi ka lang sa huli kung hindi mo gagawin ang payo ko ngayon. Markahan ang aking mga salita. Takalaunan darating ka para humingi ng tulong sa akin. Bobo kang blockhead. Hindi ka makakataka sa pagsabi sa akin. Maghintay at tingnan lamang. Ang Southern at Northern Factions ay pinaghiwalay ng buffer zone na humigit kumulang 10 metro ang lapad. Ang 2 paksayon ay karaniwang iniiwan ang isa't isa. Maliban kung ang isang partido ay pumasok sa buffer zone o tumawid sa hangganan nito. Na nag-trigger ng digmaan. Dahil doon, maingat na pinangunahan ni Phoenix si Dexter at ang iba pa sa buffer zone. Takabutihang palad, hindi sila nasagasaan ng anumang mga hadlang sa kanilang paglalakbay. Ang kanilang kagalakan ay panandalian lamang. Dinagtagal pagkatapos ng pagtawid sa buffer zone. Isang pulutong ng mga tao ang sumugod sa lahat ng direksyon at pinalibutan sila. Manatili kung nasaan ka. Huwag kang gumalaw. Tigaw ng isang gaskosan at payat na lalaki sa pinuno ng grupo. Tinulyapan siya ni Phoenix at gumuhit. Team Monkey pala. Don't tell me hindi mo na ako nakikilala. Tinitigan siya ng unggoy pataas at pababa at sinabing, well, hello, MS, Phoenix. Hindi ba dapat manatili ka sa Southern Faction? Bakit ka pumunta sa North? Nandito ako para makipagkita sa Centurion mo. May kailangan akong pag-usapan sa kanya. Maingat na sagot ni Unggoy. Maaari mong pag-usapan ang anumang bagay sa akin. Phoenix, mayroon akong buong autoridad na kumatawan sa ating Centurion. Nagdadala ako ng ilang mga subordinate upang lumiko sa Northern Faction. Sigurado ka bang maaari mong katawinin ang iyong Centurion sa desisyon na iyon? Ganti ni Phoenix. Ano? Nagulat si Monkey at ang kanyang mga tauhan at nag-alinlangan sa katapatan ng kanyang kahilingan. Magaling ka sa Southern Faction. Phoenix, bakit bigla mong naisip na sumali sa Northern Faction? Ito ba ay isang pukana upang makalusot sa Northern Faction? Huwag kang hahanap ng gulo. Baka magdusa ka lang sa huli. Kami sa Northern Faction ay hindi kailanman nagiging madali sa aming mga kaaway. Bumalik ang sagot ni Phoenix. Lahat kayo ng mga tanga. Kung ako ay nagbabalak laban sa Northern Faction, hindi ako pipili ng ganoong paraan. Matagal ko nang ginawa ito sa dilim. Dagdag pa niya, dalhin mo ako para makilala si Centurion. Sebastian, ilang beses na niya akong sinubukang kumbansihin na sumama sa kanyang panig pero hindi nagtagumpay. Sa wakas ay pumayag na rin ako sa hiling niya pagkatapos mag-isip ng mabuti. Kung kahit papaano ay magbago ang isip ko. Magkakaproblema kayong lahat kapag sinisiyasat ni Sebastian ang bagay na iyon. Nawala ang pagkabalisa sa mga ekspresyon ni Monkey at ng kanyang mga lalaki.
Nagpasya si Phoenix na ilabas ang kanyang trump card. With a wave of her hand, she declared, "Kalimutan mo na. Ang Northern Faction ay hindi matapang na sumusubok sa mga bagong pagkakataon. Hindi tayo magkakaroon ng mas magandang kinabukasan sa pagsali sa kanila. Bumalik tayo at iikot ang ating mga hinlalaki sa Southern Faction." Ginawa nito ang lansihin. Naging balisa si Unggoy. Alam niyang matagal nang hinihintay ni Sebastian ang pagtalikod ni Phoenix. Sa katunayan, ang huli ay nagpadala ng mga tao upang kumbansihin siya ng hindi bababa sa 10 beses. Sa wakas ay nagbago na ang isip niya. At kung sisirain ni Monkey ang matagal ng hiling ni Sebastian, tiyak na babalatan siya ng lalaki ng buhay. Kabanata 2612. Tatakot sa kabayaran mula kay Sebastian. Napabulala si Monkey. Teka, Phoenix. Teka, ihahatid na kita kay Sebastian. Nagbibiro lang naman ako kanina. Wag mo naman isa puso. Iyon ay mas katulad nito. Ungol ni Phoenix. Halika na. Kilalanin natin si Sebastian. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa base ni Sebastian. Ang laki at karangyan ng base ay nagsalita tungkol sa kung gaano kayaman ang Northern Faction ay inihambing sa Southern Faction. Si Sebastian ay isa sa pinakamababang rango ng mga Centurion sa Northern Faction. Ngunit ang kanyang base camp ay kasing marangya ng pinuno ng Southern Faction. Si Draco. Madaling hulaan na ang pinuno ng Northern Faction ay tiyak na magyayabang ng isang mas masaganang base camp. Sa madaling salita, ang Northern Faction ay nagtataglay ng mas maraming Spirit Stones kaysa sa kanilang mga kalaban sa Timog. Tinabi sa kanila ng Unggoy, "Maghintay kayo rito, Phoenix. Ipapaalam ko kay Sebastian ang pagdating mo." "Sure." Timpleng sagot ni Phoenix. Inakay niya si Dexter at ang iba pa sa ilang bakanteng upuan. Ilang sandali matapos ang pag-alis ni Monkey, umalangaw-ngaw ang maingay na tawanan mula sa pinakamarangyang bahay sa base. Isang balbas na lalaki ang lumabas ng bahay at sumigaw. "Ah, mahal kong Phoenix. Napakasayang makita kang muli. Dapat nandito ka kasi mismo na ako. Na-over the moon ako." Namuo ang disgusto sa dibdib ni Phoenix sa kanyang makulat na display. Gayunpaman, ngumiti siya at sumagot, "Oo, Sebastian. Ang tagal na." Pinabulaan na ng nakangiting kilos ni Sebastian ang sama ng loob sa kanyang dibdib. Bakit hindi siya tumayo para batiin ako? Napakawalang galang. Playing hard to get, di ba? Mayroon kang maraming oras upang gawin iyon kapag naitulog na kita. Ganyan talaga ang style ko. Nanatili siyang hinala sa motibo ni Phoenix. Hindi siya naniniwalang kusang sumuko ito ng biglaan. Ano ngayon? Hindi mahalaga sa akin ang motibo niya. Nandito siya ngayon. At hindi ko siya hahayaang makatakas. Lumawak ang ngiti ni Sebastian habang nagtanong. "I'm happy that you're defecting to my side, Phoenix. Ngunit kailangan kong itanong. May kumukuha ba sa iyo sa Southern Faction? Kaya ba nagde-defect ka?" Napabuntong hininga si Phoenix at sinabing, "Paano mo hindi alam? Sebastian, mayroon tayong bagong pinuno sa Southern Faction ngayon. May masama siyang intensyon sa akin at lagi niya akong ginugulo. Kaya, wala akong choice kundi lumapit sa iyo para sa proteksyon." Habang nagsasalita siya, palihim niyang sinulyapan si Dexter para tingnan ang reaksyon nito. Nako, hindi naging reaksyon ni Dexter ang kanyang pagkabigo. Nasa sahig si Phoenix. Talagang makumpirma ko na si Dexter ay isang sertipikadong blockhead. Samantala, natigilan ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Phoenix. Hay nako, tama ba ang narinig ko? Ang Southern Faction ay may bagong pinuno ngayon. Sino ang nangagaw sa Dragon King ng Southern Faction? O ang tao mismo ang bumaba? Masyadong makapangyarihan si Dragon King. Imposibleng may magpapatalsik sa kanya. Sa palagay ko ay dapat na niyang itinakwil ang kanyang posisyon. Gusto kong malaman ang tungkol sa bagong kahalili na ito. Na-intriga rin si Sebastian at nagtanong. Sabihin mo pa sa akin kung ano ang nangyari sa Southern Faction. Phoenix, sumagot siya. Isang malakas na bagong dating ang lumaban sa mismong distrito ng Centurion at natalo ang Dragon King. Ganyan niya na-control ang Southern Faction. Isang bagong dating.
Nagulat ang lahat. Pahayag ni Sebastian. Well, wala akong pakialam kung sino siya. Kung ginugulo niya ang mahal kong Phoenix. Kasing galing niya ang kaaway ko. Huwag kang mag-alala. Paparusahan ko siya sa kanyang mga kasalanan. Bago pa makapagsalita si Phoenix, isang pamilyar na boses ang tumunog sa kanyang isipan. Enough with the small talk. I need you to distract Sebastian para mahanap natin ang vault na may hawak ng spirit stones. Anong boses yun? Ako ito, Dexter. Nakikipag-usap ako sa iyo sa pamamagitan ng iyong isip. Hindi mo kailangang magsalita para sumagot sa akin. Isipin mo na lang ang magiging tugon mo. Napalunok si Phoenix at sinunod ang utos niya. Sabihin mo sa akin. Anong klase kang mandirigma? Paano ka makikipag-usap sa isang tao sa pamamagitan ng kanilang isip? Kabanata 2613. Sumagot si Dexter. Mag-uusap tayong muli kapag natapos mo na ang iyong misyon. Sige. Nabawi ni Phoenix ang katahimikan bago bumaling kay Sebastian. Sebastian, muntik ko nang makalimutang ipakilala sa kanila. Sumama sa akin ang mga lalaking ito. Umaasang makakasama ka, dahil pagod na sila sa kanilang mahabang paglalakbay. Ikalulugod ko kung maaari mo silang kunin at ayusin ang tirahan para sa kanila. Agad namang pumayag si Sebastian. Dahil may mga plano siyang isulong si Phoenix. Magiging mahirap kung nasa paligid ang kanyang mga subordinate. Sagot ni Sebastian. Kahit sinong kaibigan ni Phoenix ay kaibigan ko. Huwag kang mag-alala. Siguradong maganda ang pakikitungo ko sa inyong lahat ngayong sasamahan na ninyo ako. Unggoy, dalhin mo rito ang mga kaibigan natin ng matitirhan. Opo, Ginoo. Inamin ni Unggoy ang utos ni Sebastian. Ang iilan sa inyo, mangyaring sumama sa akin. Si Dexter, Soul Wolf, Nameless, at Ares ay tumayo at umalis kasama si Monkey. Pagdating nila sa tapat ng isang kubo na dayami, ipinaliwanag ni Unggoy, mananatili ka rito sa unahan. Sa katunayan, mabibilang mo ang iyong mga pagpapala dahil ang kubo na ito ay kabilang sa mas magandang tuluyan na mayroon kami rito. Napangiti si Dexter. Unggoy, bakit hindi ka pumasok? May regalo kami sayo. Oh, isang ngisi ang lumitaw sa walang emosyong mukha ni Monkey. Haha, tatanggapin ko ng buong puso. Pasok ka. Si Unggoy ang unang pumasok sa kubo. Pagkatapos noon, tinundan siya ni Dexter papasok. Habang isinara ni Soul Wolf ang pinto sa likod nila. Dahilan para mabalot ng kadiliman ang silid. Masayang nagtanong si Unggoy. Mga kaibigan ko. Iniisip ko kung anong uri ng regalo ang ibinigay sa lahat ng misteryong ito. Sumagot si Soul Wolf. Unggoy, sabihin sa amin kung saan nakaimbak ang iyong mga espiritong bato at ang regalo ay magiging iyo. Nagsalubong ang mga kilay ni Unggoy. Bakit gusto mong malaman? Ito ay isang sikreto natin na hindi kailanman mabubunyag. Maging ang mga 1 o 2 taon nang sumama sa amin ay hindi alam kung saan ang lokasyon. Lalo pa ang isang bagong katulad mo. Paliwanag ni Dexter. I'll be honest with you. Kamakailan, natuklasan namin ang isang minahan ng Spirit Stone na punong-puno ng mga ito. Sa makatuwid, interesado akong makita kung gaano kalaki ang iyong imbakan at kung ito ay sapat na upang maimbak ang lahat ng mga Spirit Stone na mayroon kami. Talaga, nag-aalinlangan si Unggoy. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng isang minahan ng Spirit Stone. Ginagawa mo ba akong tanga? Kung talagang may ganoong bagay sa Thies Island, nahanap na sana ito ni Thies bago mo ito ginawa. Nag-iisang lobo ay nagsimulang maging naiinip. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Sabihin mo kung saan nakastore ang Spirit Stones or else. Hehe, nang maramdaman ang masamang hangarin ng mga bisita. Tinubukan ni Monkey na tumakas. Nakasama ang palad. Nakahanda na ang Soul Wolf. Nilamon niya ang katawan ni Unggoy ng lakas na nagpababa sa kanya ng bigat ng mga bundok. Sa huli, napaluhod si Unggoy kasabay ng isang kabog. Nahingal na hingal dahil sa inis. F***, hingal na hingal si Unggoy habang sumisigaw ng buong lakas. Ano ito? Ano ba ang pumipigil sa akin? Nang masikap siyang lumingon sa likuran niya. Ang tanging nakita niya ay manipis na hangin. Gayunpaman,
Hindi may kikaila ang matinding pressure na nagpapabigat sa kanya. May multo ba? Bahagyang ngumiti sa kanya si Soul Wolf. Unggoy, itigil mo na ang pangangarap na makatakas sa aming mga kamay. Imposible naman. Mas mabuting makipagtulungan ka sa amin sa halip. Who knows? Baka ilibre ka namin kung maganda ang mood namin. Sa sandaling iyon, si Unggoy ay napuno ng pangamba at takot. Ikaw, ano itong teknik na ginagamit mo? Paano mo ito nagagawa? Sumagot si Soul Wolf. Sa totoo lang, tayo rin ay mga Diyos na nagmula sa langit at mga miyembro ng pamilya ni Theist. Nandito kami sa utos ng mga Diyos na hulihin si Theist dahil sa pagtataksil sa pamilya. Kung handa kang makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-akay sa amin sa kung saan nakaimbak ang mga Spirit Stone, maaari kong isaalang-alang na ipagkaloob sa iyo ang Divine Ascendance Technique. Gulat na sagot ni Unggoy. Sige, sige, talagang makikipagtulungan ako sa iyo. Dadalhin kita agad sa storage area basta pangako mong bibitawan mo ako. Kabanata 2614. Obviously, hindi naniwala si Monkey sa Soul Wolf. Sa tingin ba niya kaya niya akong lokohin ng ganitong kakaibang kwento? King Gods. Anong kargada ng toro? Ang tanging dahilan kung bakit siya nagpanggap na naniniwala sa kanila ay upang bumili ng oras para sa kanyang pagtakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigyan ng Soul Wolf ng isang sampal si Monkey. The Man Eat, di hindi kita kayang lokohin. Ganun ba talaga kalala ang acting ko? Sa kabila ng kanyang galit dahil sa pagsampal, hindi ito nang ahas na ipakita ni Monkey. Sa halip, malungkot niyang sinabi, "Tinabi ko na naniniwala ako sa iyo." Soul Wolf snap, "Maniwala ka sa aking S. Ang hitsura sa iyong mukha ay malinaw na nagsasabi ng iba. Ano man ito, dalhin kami sa lokasyon kung saan itinatago ang mga bato. Kung maglakas loob kang sumubok ng anumang nakakatawa, lapirutin kita na parang kulisap." Hindi pa man nakakapagsalita si Soul Wolf ay nadagdagan pa niya ang tindi ng kanyang enerhiya. Dinurog si Monkey hanggang sa malagutan ng hininga at naramdaman niyang parang madudurog na ang lahat ng kanyang buto. Ito ay isang kakilakilabot na sensasyon talaga. Takot na takot, nakiusap si Monkey. "Maawa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Talagang susundin ko kung ano man ang sasabihin mo sa akin." Bagamat hindi naniniwala si Monkey na sila ay mga Diyos, hindi pa rin siya sigurado sa kanilang tunay na pagkatao. Ang isang galaw lang nila ay sapat na para matanto niya kung gaano kalakas ang kanyang mga kalaban. Kaya wala siyang pagpipilian kundi dalhin sila sa Spirit Stones. Pagtimbang ng mga espiritong bato na pag-aari ni Sebastian laban sa kanyang sariling buhay. Wala siyang pag-aalinlangan kung saan napunta ang balanse ng timangan. Dahil dito, dinala ni Monkey si Dexter at ang kanyang mga kasama kung saan nakalagay ang mga bato. Sa buong paglalakbay, hindi siya nang ahas na subukan ang anumang bagay na nakakatawa. Dahil sa takot na madurage sa pag-udyok ng kanilang mga hinala. Matapos pangunahan ang grupo sa isang palumpong, itinuro ni Monkey ang isang kuweba sa harapan. Ang espiritong bato ay nakatago sa loob doon. Ito ay isang restricted area na maaari lamang ma-access gamit ang nakasulat na mga tagubilin ni Sebastian. Sagot ni Dexter, "Sige, kami na ang bahala sa lahat." "Okay." Takot na tugon ni Monkey bago pinagtibay ang sarili na magpatuloy. Ang nagbabantay sa pasukan ng kuweba ay isang grupo ng 8 mabibigat na mandirigma na napansin ang papalapit na grupo ni Dexter noong 30 metro pa ang layo nila. Sumigaw si Galvao ng mga gwardya. "Sino ang pumupunta doon? Ipakita ang iyong sarili. Ito ay isang restricted area. Papatayin ka namin kung gagawa ka pa ng isang hakbang pasulong." Sabay sigaw ni Unggoy. "Galvao, ako ito, Monkey." Kahit na hamina ang boses ni Galvao, napanatili pa rin niya ang pagiging alerto. "Oh, ikaw pala Unggoy. Anong ginagawa mo dito?" Mabilis na ipinaliwanag ni Monkey. "Inutusan kami ni Sebastian na mag-stock ng mga Spirit Stones. Nag-aalala siya na maaaring magkaroon ng mga issue. Dahil iaalay niya ang mga ito bilang pagpupugay sa legates." Sagot ni Galvao. "Pero nagpadala lang si Sebastian ng ganoon din 2 days ago. Bakit gusto niyang mag-stop muli sa maikling panahon?"
Nagsimulang magpanik si Unggoy ngunit nanatiling kalmado ang harapan. Hindi kailanman maaaring maging masyadong maingat ang isa. I'm sure alam mo kung gaano kaseloso si Sebastian. Matapos tingnan ni Galvao si Monkey. Nagsimulang mapuno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Kung ganoon, nasaan ang written order ni Sebastian? Kung gaano kahalaga ito, tiyak na binigyan kanya. Nakakabigo ang sinabi ni Galvao kay Monkey. Makikipag-usap pa ba ako sa iyo ng magalang kung mayroon ako? Papasok na sana ako. Nang naubusan na ng ideya si Monkey. Biglang bumantong hininga si Soul Wolf. Unggoy, ikaw ay walang iba kundi ang nagsusungit ng basura. Paano mo mabibigo na harapin ang grupo ng mga paypong tulad nila? Pumalakpak. Agad na naramdaman ni Galvao na may mali sa mga salita ni Soul Wolf. Bago pa niya mabigyang babala ang iba. Isang malakas na puwersa ang humampas sa kanya hanggang sa kanyang mga tuhod. Nang tingnan niya ang mga kasama niyang bantay, napagtanto niyang nakaluhod din sila sa lupa. Ano ang nangyayari? Maingat na naglabas ng ilang salita si Galvao. Anong klaseng kapangyarihan ito? Inutusan ni Soul Wolf si Monkey. Bantayan sila habang tinitingnan ko ang mga Spirit Stones. Kabanata 2615. Tumanggo si Unggoy bilang pagsang-ayon. Tumigil ka nga dyan. You're not allowed to go. Pinandilatan ni Galvao si Dexter na may dugong mga mata habang sinusubukang pigilan sila. Gayunpaman, ang lakas na pumipigil sa kanya ay napakalaki na hindi siya makagalaw kahit isang kalamnan. Lalo pat humarang sa daraanan ni Dexter. Wala na siyang nagawa kundi panoorin ng walang magawa si Dexter at ang kanyang mga tauhan sa loob ng kuweba. Samantala, habang bumibigat ang pressure kay Monkey, umaasa siyang gagawin ito kapag nasa loob na ng kuweba ang grupo. Sa panahong iyon, gagamitin niya ang pagkakataon para makatakas. Takasamaang palad, nabigo siya nang malaman na hindi nabawasan kahit kaunti ang pressure. Napinutol ang maliit na pag-asa na naiwan niya. Bulyo ni Galvao kay Monkey. Monkey, you betrayed Sebastian. Nararapat kang mamatay para sa iyong kataksilan. Napabuntong hininga. Sumagot si Monkey. Galvao, kung alam mo lang kung sino sila. Baka iba ang sinasabi mo. Nagnganga ang ngipin ni Galvao. Sino sila sa mundo? Bakit nila tayo sinusubukang agawin ang ating mga espiritong bato? Paliwanag ni Monkey. Actually, God sila. Parang theist lang. Nandito sila para hulihin siya dahil sa pagtataksil sa sarili niyang uri. Kung tutulungan ko sila, ituturo nila sa akin ang Divine Ascendance Technique. Gusto mo rin bang maging Diyos? Makipagtulungan ka lang sa kanila. At sigurado akong bibigyan kanila ng parehong pagkakataon. Sa pagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Ang mga gwardya ay nagsimulang maglunsad ng tirada sa kanya. Tumahimik ka. Itinuring mo ba kaming tanga? Ang tanga lang na katulad mo ang maniniwala sa isang bagay na kasing nakakatawan yan. Kung may konsensya ka pa, kaya mong bumawi sa pagkakamali mo sa pagpapalam sa amin. Sigurado akong ay lalaan ni Sebastian ang buhay mo para dito. Isang pilit na tawa ang pinakawalan ni Unggoy. To be honest with you, I'm powerless to release you. As even I am being pinned down by this powerful force. Kung hindi ko sila sinunod, dudurugin lang nila akong buhay. Kaya naman, napipilitin akong gawin ito para sa sarili kong kaligtasan. Samantala, si Dexter at ang kanyang mga kasama ay nagpatuloy sa malalim na kuweba. Ito ay napakalaki at mas malaki pa sa storage facility ng Southern Faction. Ang realisasyon ay pumukaw sa pananabik ni Dexter. Dahil pakiramdam niya na ang napakalaking pasilidad ay magkakaroon ng maraming spirit stones na nakaimbak sa loob. Gayunpaman, nang makarating sila sa dulo ng lagusan, natagpuan lamang nila ang 200 libra ng spirit stones. Ang pagtuklas ay ikinagalit ni Dexter. F***, paano kakaunti ang mga spirit stones sa loob ng napakalaking lugar? Dugtong agad ni Soul Wolf. Dexter, I'm sure may nakatago pa sa loob. Hindi pa lang namin sila nahahanap. Iminungkahi ni Ares. Soul Wolf, dalhin mo rito ang mga bantay. Para tanungin natin sila. Agad-agad. Pagkatapos noon,
Dinala ni Soul Wolf si Unggoy at ang mga gwardya sa loob ng kanyang lakas. Sa kanilang pagdating, tinimula na naman sila ng kapitan ng pagmumura. Bilang tugon, pinalakas ni Soul Wolf ang inilabas niyang enerhiya hanggang sa pagdurog sa dibdib ng kapitan. Sa wakas, nakiusap ang kapitan. Paumanhin, maawa ka, nakikiusap ako sa iyo. Sisibog na ako. Nagbanta si Dexter. Kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay, sabihin sa amin kung saan nakatago ang mga Spirit Stones. Napalunok si Galvao. Nahanap mo na silang lahat. Wala nang iba pa. Bumisi si Soul Wolf. Mukhang hindi ka interesadong makipagtulungan sa amin. Ayos lang. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ito kakayanin. Nang higit na pinalakas ni Soul Wolf ang inilabas niyang enerhiya. Halos lumuwa ang mga mata ng kapitan sa kanilang mga saksakan. Nagbumawa ng isang nakakatakot na tanawin. Sa sobrang sakit ng durog. Nagpatuloy siya sa pagmamakaawa. Ako, nagsasabi ako ng totoo. Nasa iyo na silang lahat. Wala nang mga nakatagong Spirit Stones. Let me go. Please, let me go. Dumagundong ang Soul Wolf. Bullshit. Paano magkakaroon lamang ng 200 libra ng Spirit Stone sa napakalaking lugar? Sa tingin mo ba kami ay tanga? Galit na paliwanag ni Galvao. 200 pounds is a lot. Sa katunayan, ito ang aming buong reserba para sa isang solong panahon. Gayun din, ang isang centurya ng Southern Faction ay makakaipon lamang ng 100 libra ng Spirit Stone sa pinakamahusay na mga panahon. Kabanata 2616. Tinabulaanan siya ni Soul Wolf. Kalokohan. Ang Southern Faction ay mayroong 1,000 kilo ng Spirit Stones na nakaimbak. Iyan ang pinagsama-samang kabuuan para sa buong Southern Faction na mayroong higit sa 10 centuries na pinagsama-sama. Ang mayroon ka rito ay ang reserba para sa isang centurya. Malinaw. Hindi ito isang patas na paghahambing. Kung talagang naghahanap ka ng higit pang Spirit Stones, mahahanap mo ang mga ito sa storage na pagmamay-ari ng pinuno ng Northern Faction. Siya ang may pinakamalaking reserba sa aming lahat. Sumagot si Soul Wolf nang may pag-iisip. Ma'am Ham, makatuwiran iyon. Kasunod nito, inutusan ni Dexter ang Soul Wolf. Alagaan mo sila. Pagkatapos nito, hihiram tayo ng ilang Spirit Stones mula sa pinuno ng Northern Faction. Bumiti ng pilit si Unggoy. Paano mo matatawag itong paghiram? Bilang tugon, pinalakas ni Soul Wolf ang intensity ng kanyang enerhiya, na nagpatamba sa mga gwardya bilang resulta. Habang ginagawa niya iyon kay Monkey, nakiusap ang huli. Guys, wait, please let me join you. Dahil wala na akong future dito. Ipinapangako kong magiging malaking tulong ako sa iyo. Hindi mo ba gustong makahanap ng higit pang Spirit Stones? Alam ko kung aling centurya ang may pinakamaraming at maaaring humantong sa iyo sa kanila. Sa katunayan, kilala ko ang pinuno ng Northern Faction. Matutulungan ko kayong lahat na makalusot sa base at nakawin ang mga Spirit Stone sa ilalim ng kanilang mga ilong. Matapos pag-isipan ang bagay, tumanggo si Dexter sa huli. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Sino ang nakakaalam? Maaaring siya ay kapaki-pakinabang pagkatapos ng lahat. Nang matapos sila, in-update ni Dexter ang Phoenix bago umalis para sa susunod niyang destinasyon. Samantala, si Phoenix ay nagkakaroon ng kaaya-ayang pakikipag-usap kay Sebastian. Nang makita niyang malapit na ang oras, tinabi ni Sebastian, Phoenix, dahil dati kang centurion sa Southern Faction, sisiguraduhin kong pretuhin ka ng naaayon ngayong sumama ka na sa akin. Bakit hindi ka pumunta sa kwarto ko para pag-usapan natin ang mga benepisyo mo? Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang lumubog ang kanyang puso. Dahil walang ilusyon si Phoenix tungkol sa agenda ni Sebastian. Ngayon ay malinaw na sa kanya na siya ay nauubusan ng oras. Habang palihim na nagdadasal na matapos na si Levi, sumagot siya, Sebastian, bakit hindi na lang tayo mag-usap dito? Kung gaano kainit ang panahon, mas komportable na manatili dito. Baka sa mukha ni Sebastian ang sama ng loob. Hindi ka tanggap-tanggap yun. Bilang isang pinarangalan nating panauhin. Magiging bastos kung ako ay magsaya sa iyo sa labas ng ganito.
Kung lumabas ang salita, masisira ang reputasyon ko. Ngayon, sumama ka sa akin. Nagsalita si Sebastian na may halong pamimilit bago naglakad papunta sa kanyang silid. Habang nagdadalawang isip pa si Phoenix, lumapit sa kanya ang mga kampa ni Sebastian sa magkabilang gilid. MS, Phoenix, sa ganitong paraan, pakiusap, hindi natin dapat hayaang maghintay si Sebastian. Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian. Nagngangalit ang mga ngipin ni Phoenix habang unti-unting sinundan siya sa silid. Dexter, o Dexter, tapos na ba kayo? Sa bilis na ito, malapit na akong magka-problema. Sa sandaling pumasok ang balisang Phoenix sa silid. Inilock ni Sebastian ang pinto sa likod niya. Tanong ni Phoenix, Sebastian, bakit mo nilock ang pinto sa sikat ng araw? Nakangiting sagot ni Sebastian. Hindi ba obvious? Sa kabila ng kanyang lumalaking gulat. Itinago ito ng mabuti ni Phoenix. Sebastian, di ba sabi mo gusto mo akong kausapin tungkol sa benefits ko? Gawin na natin ngayon. Naputol ang pagngiti ni Sebastian. Walang nagmamadali. Maaari nating pag-usapan ito pagkatapos mo akong mapasaya. Hanggat kontento ako, ibibigay ko sa iyo kung ano ang gusto mo. Haha, hindi pa man nakakapagsalita si Sebastian ay ibinagsak niya ang sarili sa Phoenix. Gulat na gulat sa kanyang ikinilos. Agad na umiwas si Phoenix. Sebastian, nandito ako para samahan ka. Kalahati. Para sa kabutihan. Paano mo ito magagawa sa akin? Kahit na gusto mong magkaroon ng isang relasyon sa akin. Kailangan mong maglaan ng oras upang paunlarin ito. Mali na pilitin mo ang sarili mo sa akin. Sumigaw si Sebastian. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Phoenix, alam mo naman kung gaano ako katagal naglalaway sa'yo. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, dumating ka na rin. Walang paraan para pigilan ko ang sarili ko kahit isang segundo pa. Ngayon, itigil mo na ang pagtakas. Muli siyang sinugod ni Sebastian. Nang desperadong lumaban si Phoenix, sumiklab ang away ng dalawa. Kabanata 2617. Takasamaang palad. Mabilis na napatras si Phoenix dahil sa kanyang likas na kahinaan sa katawan bilang isang babae. Sa krusyal na sandali, umalangaw-ngaw ang boses ni Dexter sa isipan ni Phoenix. Tapos na ang misyon. Mag-withdraw ngayon. Sumagot si Phoenix. Tulong. Tagipin mo ako. Nanganganib ako. Pinuno ni Dexter ang silid ng kanyang lakas, na nakakuha ng mas malinaw na pananaw sa sitwasyon. The asterisk man ito. He cursed under his breath bago ginawang martilyo ang kanyang enerhiya at ibinagsak iyon kay Sebastian. Sa gitna ng isang malakas na ungol, si Sebastian ay pinalipad na may dugong lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang dibdib ay bumagsak sa sarili. Nabali ang karamihan sa kanyang mga tadyang. Nang bumagsak sa lupa, bahagyang kumaibot si Sebastian bago tuluyang nawala ng malay. The asterisk starred. Hindi pa nakontento. Inilabas ni Phoenix ang natitirang galit sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang singit. Ang mabangis na puwersa na pinakawalan niya ay sapat na para i-cast siya sa mismong lugar. Pagkatapos noon, inimok siya ni Dexter. Bilasan mo at salubungin mo kami sa direksyong timog silangan. Walang sandaling pagkaantala. Tumakbo pabalik si Phoenix. Nang makalabas siya sa pinto, tinigilan siya ng dalawang gwardya na nasa labas. Tumigil ka. Sinong nagpalabas sa'yo? Kalmadong sinabi ni Phoenix. Ilabas mo sila. Ang mga gwardya ay naguguluhan kung sino ang kanyang kausap. Dahil walang ibang tao sa paligid kundi sila. Gayunpaman, napatumba silang dalawa ni Dexter sa kanyang lakas bago pa man nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Kakabutihang palad. Walang kaluluwa ang nakikita upang magtaas ng alarma. Hindi nagtagal. Nakatakas si Phoenix sa teritoryo ni Sebastian at muling nakasama si Dexter at ang iba pa. Nakatitig kay Dexter na may mahinang ngiti. Tinukso ni Phoenix. Dexter, maging honest ka sa akin. Ngayon ka lang ba nagseselos? Kung hindi, bakit mo sinaktan si Sebastian ng napakalakas na suntok? Binigyan siya ni Dexter ng side eye. Tapat na sa iyong mga one-sided fantasies. What the? Naikuyom ni Phoenix ang magkabilang kamao. Magpanggap ka pa.
Tingnan natin kung gaano katagal mo kayang panatilihin ang pagkilos na iyon. Anyway, kamusta ang haul? Nakahanap ka ba ng mga spirit stones? Si Soul Wolf at ang iba pa ay hindi alam kung tatawa o iiyak. Umaarte. Si Dexter ay hindi interesado sa iyo. Si Lacey ang pinakamagandang babae sa mundo. Once you see her for yourself, you'll understand why Dexter will never fall for anyone else. Tsaka kahit looker ka, hindi rin naman kami sigurado na babae ka sa macho swagger mo. Kasunod nito, ipinakita ni Dexter sa kanya ang mga spirit stones na kanilang natipon. Ito ay binubuo ng kanilang buong reserba. Natulala si Phoenix sa nakita. Oh my God! Marami iyon. Ang aking senchurya ay mangangailangan ng 2 panahon upang makaipon ng ganoon karami. Mayaman talaga ang Northern Faction. Ngayong nakakuha na tayo ng masaganang haul. Oras na para pumunta tayo. Umiling si Dexter. Hindi. Kulang pa ang mga spirit stones natin. Kailangan nating mag-ipon pa. Naguguluhan si Phoenix. Kahit ganito karami hindi pa ba sapat? Ilan ba talaga ang kailangan mo? Hindi bababa sa 1,000 sa kanila. 1,000. Napabuntong hininga si Phoenix. Bakit kailangan mo ng marami? Upang gumawa ng isang banal na sandata. Lalong ikinagulat ni Phoenix ang sagot ni Dexter. Pagpapanday ng banal na sandata. Alam mo ba ang pamamaraan para gawin iyon? Sa tingin mo ba may oras ako para hilahin ang paa mo? Sapat na ang idle chat. Dalhin mo kami para mangalap ng mas maraming spirit stones. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Phoenix, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ka nanggaling? At ano ang iyong layunin dito sa Thias Island? Iniwas ni Dexter ang tanong habang sumagot. Pupunta kami sa commander ng Northern Faction Century Ace Base para mangalap ng mas maraming spirit stones. Nalaman ko na sila ang may pinakamaraming spirit stone sa lahat ng nasa Northern Faction. Kaya, dalhin mo kami doon kaagad. Mabuti, hindi na inusisa pa ni Phoenix ang background ni Dexter. Hindi niya alintana kung sino sila basta wala silang banta sa kanya. Habang nasa daan, pinalaan niya sila. Ang commander ng Northern Faction Centurion ay tinatawag na Golden Cicada. At mas makapangyarihan siya kaysa kay Draco. May bulong-bulungan na ang Golden Cicada ay nakamit ang kapangyarihan ng isang Legates at naghahanda itong hamanin ang isa. Kaya naman, may tiwala ba kayo na kunin siya? Kung hindi, kalimutan na lang natin. Kabanata 2618. Isang mahinang ngiti ang isinagot ni Soul Wolf. Legates, halika na, kakayanin ko siya. Ipaubaya mo siya sa akin. Sumagot si Dexter. Oo naman. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Phoenix. Sige, minamaliit ka namin. Dahil ang kanyang mga nasasakupan ay maaaring magpabagsak ng daan-daang centurion ng walang kahirap-hirap. Tiyak na kaya ni Dexter na talunin si Legates. Kung hindi, hindi niya iginagalang ang Soul Wolf at ang iba pa. Siguro, nag-alala ako ng sobra. Makalipas ang maikling paglalakad, napahinto si Dexter sa kanyang paglalakad nang may mapansin siyang mali. Tumigil ka sa paglalakad. May naramdaman ba kayo? Nagsimulang mag-ingat si Soul Wolf at ang iba pa at sinubukang tuklasin ang mga anomalya sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, napabulala si Soul Wolf sa pagkabigla. Nararamdaman ko ang negatibong enerhiya sa paligid ko. Masyadong malabo na muntik ko ng mamiss. Sagot ni Dexter. Mag-ingat ka, maaaring may mga netherworld iyan sa paligid ng lugar na ito. Kahit ang netherworld ay nakalusot sa Thias Island. Hindi ito kapani-paniwala. Napabuntong hininga si Ares. Maingat na tanong ni Phoenix. Netherworld. Ano yan? Nasa teritoryo kami ngayon ng Northern Faction ng Golden Cicada. Dumating ba sila para ipangako ang kanilang katapatan sa Golden Cicada? Namulat si Dexter ng realisasyon ng malungkot ang mukha nito. Ito ay hindi maganda. Kailangan na nating magmadali. Baka mauna sa atin ang Netherworld. Kung masusubaybayan ni Dexter si Thias sa Thias Island, masusubaybayan din ni Dexter ang Netherworld at Koshklan. Inagaw ng Netherworld at Koshklan ang Fortuna sa hangarin na makilala si Thias.
Maaari pa nga silang gumawa ng isang banal na sandata upang humingi ng madla sa kanya sa panahon ng worship ceremony. Pinilisan ni Dexter at ang iba pa at pumasok sa teritoryo ng Golden Cicada sa isang kisap mata. Natigilan sila sa kanilang nakita. Ang teritoryo ng Golden Cicada ay binubuo ng malalawak na lupain. At ang base ay mukhang maluho. Gayunpaman, wala ni isang kaluluwa ang nakita sa base. Sa katunayan, walang buhay na nilalang ang matatagpuan sa paligid. Isang hangin ng karimlan at paghihirap ang bumalot sa lugar. Maingat na bumulong si Soul Wolf. Dexter, mas malakas ang negative energy dito. Masasabi kong nandito lang ang mga Netherworld Ians. Tumango si Dexter bilang pagsang-ayon. Matapos ipikit ang kanyang mga mata, inilabas niya ang kanyang lakas upang subaybayan ang pinanggagalingan ng negatibong enerhiya. Hindi nagtagal. Iminulat ni Dexter ang kanyang mga mata at sinabing, ang negatibong enerhiya ay ang pinakamatindi sa direksyon ng alas 3. Mga 800 metro ang layo. Siguradong nagtatago ang mga Netherworld Ian sa isang lugar doon. Tara na. Nag-zap sila sa base at nakarating sa isang kahoy na bahay na 800 metro ang layo. Dahil sarado ang lahat ng pinto at bintana, hindi nila makita ang loob ng gusali. Iminuwestro ni Dexter ang Soul Wolf at ang iba pa na palibutan ng kahoy na bahay. Bulong ni Phoenix, parang ito ang lugar kung saan isinasagawa ni Golden Cicada ang kanyang pagsasanay. Papayagan lang niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaan na pumasok sa bahay. Iniling ni Dexter ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabing, makinig kayong mabuti, mga Netherworld Ians. Napapaligiran na namin ang bahay. Ipakita ang iyong sarili ngayon din. Isang patay na katahimikan ang naganap. Nagpatuloy si Dexter at humagalpak ng tawa. So, ang kilalang Netherworld ay binubuo ng mga duwag. Ha, lumabas ka at labanan mo kami. Don't tell me hindi mo kailangan ng lakas ng loob para kunin kami. Wala pa rin siyang nakuhang tugon mula sa sinuman sa bahay. Inilabas ni Dexter ang kanyang enerhiya sa anyo ng isang espada at itinutok ito sa kahoy na bahay. Biglang sumabog ang kahoy na istruktura at nagkapira-piraso. Ilang itim na spherical na bagay ang gamulong sa mga labi ng gusali. Matapos tingnang mabuti at mapagtanto kung ano ang mga bagay na iyon, nagsimula silang huminga ng mabigat. Iyon ay mga bungo ng tao, ilang daan ang mga ito. Lahat sila ay napuno ng dugo. Ang mga bungo na ito ay dapat na nahulog mula sa rack ng ang kahoy na bahay ay hinaipan sa mga piraso. Tumalikod si Phoenix at nagsimulang samuka. Matapos suriing mabuti ang mga bungo, tinabi ni Soul Wolf, Dexter, ang mga taong ito ay namatay halos kalahating oras na ang nakalipas. Naikuyom ni Dexter ang kanyang mga kamao. Sa sobrang galit, nagpakawala siya ng energy wave para itumba ang ilang puno sa paligid niya. Yung mga B***starred. Kabanata 2619. Dapat nating sirain ang Netherworld para sa kapakanan ng mga tao. Kung maaga lang sana tayo. Hindi sana sila mamamatay kung dumating kami ng kalahating oras ng maaga. Nagtanong si Soul Wolf, Dexter, para saan ba pumunta ang mga Netherworld iyan sa Thias Island? Biglang may naalala si Dexter na naging dahilan ng pagkulimlim ng ekspresyon niya. O hindi, mga espiritong bato. Maaaring gusto ng Netherworld na makuha ang kanilang mga kamay sa Spirit Stones at gamitin ang mga ito upang lumikha ng isang banal na sandata. Tara, tayo na. Dapat nating hanapin ang mga Spirit Stone ng Golden Cicada sa lalong madaling panahon. Sige, tara na. Sandali. Gamaan ang pakiramdam ni Phoenix matapos itapon. Hindi ninyo makikita ang mga Spirit Stone ng Golden Cicada dahil nakatago ito sa isang liblib na lugar. Tutulungan kitang hanapin ito. Kailangan nating magmadali. Patuloy ni Dexter. Hindi natin dapat payagan ang Netherworld na makuha ang kanilang mga kamay sa Spirit Stones. Ang Netherworld ay isa ng puwersa na dapat isaalang-alang. Magiging banta sila sa Eurasia kapag nagawa nilang gumawa ng banal na sandata. Nagpatuloy ang Phoenix. Kailangan kong umakyat sa tuktok ng bundok na iyon para pag-aralan ang topography ng lugar at matukoy ang lokasyon ng Spirit Stones. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap,
Isang hindi nakikitang puwersa ang nag-angat sa kanya sa hangin. Natakot si Phoenix at galit na nagpumiglas. F***, ano bang nangyayari sa akin? Tulungan mo ako. Tulong. Tugon ni Dexter sa mahinaong boses. Stop moving. Ginawa ko yon. Mag-focus lang sa pagsusuri sa typography ng lugar. Lalong natigilan si Phoenix matapos marinig iyon. Postahan ako na ang isang walang kamatayan lamang ang may kapangyarihang iangat ang isang may sapat na gulang sa hangin. Habang tumatagal si Phoenix sa kanila, mas naniniwala siyang immortal si Dexter at ang mga tauhan nito. Sa isang kisap mata, umakyat si Phoenix ng halos 30 metro sa ibabaw ng lupa. Nilaibat niya ang paningin sa paligid at sinabing, ang isang partikular na lugar sa direksyong timog kanluran ay nababalot ng ambon. Ang Centurion ay malamang na may mga nakatagong spirit stone sa lugar na iyon. Terra si Dexter, Soul Wolf, at ang iba pa ay nagsimulang maninangil sa timog kanlurang direksyon. Si Phoenix din ay unti-unting bumaba at bumalik sa lupa. Ano ba naman yan? Hindi pa ako tapos lumipad. Gayunpaman, walang pumapansin sa kanya. Dahil sa inis ay napabuntong hininga na lamang si Phoenix. Ang mga lalaking ito ay walang pakialam sa nararamdaman ko. Ang lupain sa direksyong timog kanluran ay isang bulubunduking rehiyon. Utos ni Dexter. Maghiwa-hiwalay na tayo. Opo, Ginoo. Magkahiwalay silang daan at naglabas ng enerhiya para hanapin ang kinaroroonan ng Spirit Stones. Hindi nagtagal. Narinig nila ang boses ni Soul Wolf mula sa malayo. Dexter, nahanap ko na yung bato. Nararamdaman ko ang matinding espiritual na enerhiya sa kuwebang ito. Ang mga Spirit Stone ay dapat nasa isang lugar sa paligid nito. Sa isang iglap, sumulpot si Dexter at ang iba pa. Patungo sa direksyon ni Soul Wolf. Tumingin-tingin si Dexter sa kuweba na umaabot sa kalaliman ng mga bundok at napagtanto na ang lugar ay talagang puspos ng espiritual na enerhiya. Walang pag-aaksaya ng oras. Pinangunahan ni Dexter ang daan. Ang kuweba ay malalim at sumasanga sa maraming iba pang mga silid. Nagginagawa itong perpektong lugar para sa isang pagtambang. Si Dexter at ang kanyang mga tauhan ay nagbabantay sa kanilang pagpasok sa kuweba. Kahit na hindi sila tinambangan. Hindi rin sila nakakita ng mga spirit stones. Nagdilim ang ekspresyon ni Dexter. Palihim niyang sinabi, "The Asterisk Man 8, dapat ay kinuha ng Netherworld ang lahat ng mga bato." Nag-isip sandali si Soul Wolf. Dexter, Netherworld ay dapat nagnakaw ng Spirit Stones para sa... Tumango si Dexter bilang pagsang-ayon. Oo, malamang na gusto nilang gamitin ito upang lumikha ng isang banal na sandata. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Nameless. Magiging mapaminsa lang ang Netherworld na gumawa ng armas. Huwag nating kalimutan kung gaano sila kalakas. Kailangan nating bumalik sa Southern Faction. Natatakot ako na baka kunin ng Netherworld ang pagkakataong ito para hampasin ang mga tao doon. Tugon ni Dexter. Dahil doon, bumalik si Dexter at ang iba pa sa base sa Southern Faction ng mabilis hanggat kaya nila. Sa puntong iyon, ang pagliligtas sa mga tao sa Southern Faction ay mas mahalaga kaysa sa pangangaso para sa Spirit Stones. Samantala, unti-unting natauhan ang dalawang gwardya sa base ni Sebastian. Dahil sa pagkahilo, ang dalawang lalaki, na nawalan ng isip, ay hirap na gumapang at nagmamasid sa kanilang paligid. Tumagal sila ng humigit kumulang 3 segundo bago mawala ng malay. F***, tinambangan na tayo. The Asterisk Man ikaw. Phoenix. Umalangaw-ngaw ang ibang guard. Maaaring nasa panganib si Sebastian simula nang lumabas si Phoenix sa kanyang silid. Kabanata 2620. Ang dalawang gwardya ay likas na sinubukang bumangon upang tingnan si Sebastian. Ngunit sayang, kahit kaunting galaw ay nagdulot ng sakit sa kanila. Napagtanto na nabali nila ang ilang tadyang. Wala silang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong. Tulong. Isang tao. Mangyaring tulungan kami. May nangyaring masama. Tulong. Takasamaang palad. Ang tirahan ni Sebastian ay medyo malayo sa base dahil mahal niya ang kanyang kapayapaan at katahimikan. Na ang ibig sabihin ay ang dalawang gwardya ay kailangang sumigaw ng matagal bago may nakarinig at sumagot sa kanila.
Mabilis. Iligtas mo si Sebastian. Baka nasa panganib siya. Bulalas nila. Hindi na kailangang sabihin. Ang grupo ng mga lalaki na sumugod sa mga gwardya ay natigilan. Ano? The Asterisk man ito. Nang walang alinlangan. Iniwan nila ang mga gwardya at tumakbo patungo sa silid ni Sebastian. Buksan mo ang pinto, Sebastian. Tayo na. Nang walang sumagot, tinipa ng mga lalaki ang pinto at pilit na pinapasok. Tinalubong sila ng resulta ng labanan ni na Sebastian at Phoenix. Ang silid ay isang ganap na gulo. At si Sebastian ay nakahiga sa sahig na walang malay na may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa sobrang takot ay agad siyang pinalibutan ng lahat at sinubukan siyang gisingin. Nagtagal ito, ngunit sa kabutihang palad, sa wakas ay nagkamalay si Sebastian. Nako, pagdilat pa lang niya ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa dibdib at singit. How dare Phoenix plot against me? Tiyak na pagod na ang B** na iyon sa buhay. Sabi ni Sebastian habang nagngangalit ang mga ngipin. Bali yata ang tadyang ko. Bilasan mo. Dalhin mo sa akin ang medical kit. Ang singit ko. F***. Sandali lang. May hindi tama sa pakiramdam. Natatandaan ko na nawalan ako ng malay matapos matamaan sa tadyang ng isang mahiwaga. Hindi nakikitang puwersa. Nasugatan ba ang singit ko? Bakit sobrang sakit? May nagawa kaya si Phoenix habang wala akong malay? The Asterisk man it. Nagmamadaling sinuri ni Sebastian ang kanyang ari. At ang kanyang nakita ay nawalan siya ng pag-asa. Nasira ang pagkalalaki ko. Kung titignan, baka impotent ako. Parg. Tapos ka na, Phoenix. Sundin mo ang mga utos ko. Aalis tayo at sasalakayin ang Phoenix Iron ngayong gabi. Kumulog siya. Papatayin ko ang B** na iyon dahil sa pananakit sa akin. Sebastian. Kung gusto nating magsimula ng digmaan laban sa Centuria ng Southern Faction, kailangan muna nating humingi ng pahintulot sa commander ng Northern Faction Centuria na si Golden Cicada. Maingat na paalala ng isa sa mga nasasakupan. Kung hindi niya tayo mapapatawad. Nang marinig iyon ni Sebastian ay nagdikit ang ngipin. Dalhin mo ako para makita siya. Masyadong malayo ang narating ni Phoenix sa pagkakataong ito. Gusto kong si Commander Golden Cicada ang mag-utos na lipulin ang Southern Faction. Nang walang pag-aaksaya ng oras, agad siyang binuhat ng kanyang mga nasasakupan at tinahak ang daan patungo sa base ng Golden Cicada. Dahil ang parehong base ay hindi masyadong malayo. Ang lahat ay tumagal ng 2 oras bago dumating ang koponan sa kanilang destinasyon. Ang tanawin sa harap ng kanilang mga mata. Gayunpaman, ay nag-iwan sa kanila sa nakatulala na katahimikan. Ang base ng Golden Cicada, na dapat ay puno ng aktibidad, ay naging desyerto at nakakatakot na tahimik. The Asterisk man it, mukhang hindi ito tama. Kailan naging ghost town ang base ng Golden Cicada? Ungol ni Sebastian. Napakunot ang noo niya. Noon pa lang, bamulong ang isa sa kanyang mga nasasakupan. Sebastian. Maaari bang palihim na inilipat ni Commander Golden Cicada ang kanyang base? Hindi. Ipinalam niya sa amin kung siya ay nagbabago ng mga base. Tsaka andito pa rin ang mga pang-araw-araw nilang pangangailangan. Sige, gusto kong tumingin ang lahat sa paligid at tingnan kung may mahahanap ka. Nakuha ko. Tumunog ang mga nasasakupan bago pumasok sa base upang simulan ang kanilang paghahanap. Gayunpaman, kahit nakalahating oras nang maghanap sa mataas at mababa, si Golden Cicada at ang kanyang mga tauhan ay hindi pa rin matagpuan. Habang napagtanto ni Sebastian na maaaring may nangyaring hindi maganda, mas bumibigat ang kanyang paghinga. Matapos ang ilang sandali ng tahimik na pagmumuni-muni, muli siyang nagsalita, "Halika na, pumunta tayo sa training room ni Commander Golden Cicada. Baka malapit na siyang mag-level up." Kaya umalis na ang lahat para bantayan siya. Sabi nga, kailangan ba na nandoon ang lahat? Hindi ba dapat manatili ang iilan sa kanila upang protektahan ang base? Parg. Nakalulungkot. Iyon lang ang tanging paliwanag na naiisip ko ngayon. Ang hindi inaasahan ng koponan. Bagaman, ay ang tanawing sumalubong sa kanila pagdating nila sa training room. Sila ay walang pag-aalinlangan.
nalulula sa takot, pagkabigla, at lubos na pagkalito. At muli, paanong hindi sila kapag nalaman nilang nawasak ang silid ng pagsasanay?